So this is Easy Electronics. Gagawa ko ng short video kung paano gamitin itong machine. And this is e-loading, e-wallet cash in, and bills payment. So ito short video lang. Meron akong long video para dito kung gusto niyo ng very detailed kung paano siya gamitin. So ito ipapakita ko lang kung paano bumili ng load. So pag bibili ka ng load, let's say dito, kasi yung binigay sa akin na pinahiram sa akin na cellphone, dito yung SIM card. So bibigyan ko siya ng libre na lang. So let's say ibilang ko siya ng 10 pesong load. So, yun yung number niya. 0992 0992 0058 and 259. Then, i-click mo lang yung enter. So, pwede ito sa kahit anong network ha. Ito lang yung cellphone na hiram ko. Let's say, bibigyan ko siya ng 11 pesos. Yan. So, humingi ng 16. So, yung 16 na yan, yung 5 pesos na increase, yan po ay editable. Pwede nating i-edit. So, doon sa admin setting. So, mayroon akong video na medyo mahaba din para sa, detailed explanation. So, medyo malaki yung box ko kaya maingay yung coins na nahulog. So, 10 pesos. Hulog ako ng 5. 5 feet kasi to. Then, hulog ako ng piso para 16 eksakto. So, paprocess niya din yung transaction. Ganun kadali bumili ng load. Mamaya ipapakita ko naman kung paano mag-Gcash in. Mag-Gcash tayo ng, let's say, 100 pesos. Ganyan. So kunin ko yung sample. Yan. Transaction successful. Ganun kadali. And makikita din natin dito sa cellphone kung pumasok na yung load. Ayun. You have successfully purchased 11 pesos. Valid until yan. Yan install lang dito eh. So, actually, may dito rewards pa. Dito points. So, yan. So, pag pumasok na, okay lang. Kung hindi pumasok, pwede mong picturean ito. So, andyan naman. Pero pag sinabi niyang successful, pumasok yan. Yan. So, cash in naman tayo, which is yung pinakamalakas, no? So, para sa mga ganitong setup ko at saka sa personal natin is, pinakamalakas is Gcash in. So, bilisan lang natin yung video para mabilis. Hindi mainip yung mga nanonood kung paano daw gamitin. So, ganito lang siya gamitin, guys. Let's say, bibigyan ko siya ng 100 pesos. 100 kasi ang minimum sa Gcash. So, 7 pesos yung income. So, again, pwede ka nang maghulog kapag nag-countdown na siya. Yung 7 pesos dyan, pwede mong i-edit yan ha. Hindi yan siya, hindi yan siya fix. Pwede mong pagbaguhin yan doon sa admin. So, what if, sobrahan natin. This is 20 yung ilalagay ko, 121 cents. So, 120. Yan. 120 yung lumabas, di ba? So, what will happen? So, first, check naman natin kung pumasok na yung load. So, yan. You have received 98. 98 lang yung pumasok, no? Kasi may 2% service fee daw has been deducted for reaching 8,000 limit. So, may limit siya na umabot siya, yung account niya umabot ng 8,000 pesos limit. Okay? For over-the-counter cash-ins. Yan. So, may sukli pa daw siyang 13 pesos. So, again, may limit talaga yung ganun sa mga cash-ins. Again, pwede natin meron natang ina-apply para matanggal yung ganong limit. So, sa cellphone niya, may limit. So, instead na 100 yung pumasok, 98 lang, binawasan ng 2%, umincome pa yung Gcash, So, meron pa daw sukli na 13. So, let's say, ngayon, gabi na, no? Mga 11 p.m. na ata, 12 midnight na. So, gusto mong kunin yung sukli mo na 13 pesos. Siyempre, walang tao, at saka wala namang changer yung mga ganitong machine. So, paano mo yung gagawin? Okay? So, para makuha mo yung sukli mo, siyempre, pupunta ka doon pag open na yung tindahan or meron ng bantay, i-click mo lang yung inquire credits. No? So, pwede kang ilagay mo yung lagay mo lang yung number mo. Pakita mo sa bantay, yan may 13 pesos ka pang credit. So, para mabigay niya sa iyo yung 13 pesos, i-click mo yung clear credit. Siyempre, i-click ito ng bantay. Kung ikaw yung bantay, dapat alam mo rin to. Pag-click mo, mag-send siya ng OTP dun sa may-ari ng credit, which is yung bumili ng Gcash. Nag-cash in. Ito talaga tong Face ID. Yan. So, pag makikita mo yan sa text yung OTP. Yan may OTP siya. The fax OTP. 683081.
So, 683,081. So, magiging 0 na yung credit balance. Ibig sabihin, wala ka ng sukli. Pero, syempre, kukunin mo na doon sa bantay yung sukli. So, yun. Gagawin mo yun. Bali, pag sakaling kailangan mong kunin yung sukli, pwede kang bumalik kapag open na yung tindahan or may bantay na. So, yun po yung machine natin. Yan, kasama yan. May UPS yan siya kasama sa loob para kahit mag-blackout, biglang on, hindi siya masira kagad. And may kasama siyang malaking tarpaulin. So, paano yung itsura ng machine? Dito siya sa harap. Ang taas niya is nasa 5 feet. Yan. Short ko lang yung video. Yan. So, may lock siya dito, may separate lock pa siya dito, may lock siya dito. Dito yung mga parts, dito yung mga pera sa ilalim. So, lahat ng side is naka-formica and garnish pati yung side ng tablet. Hindi mo basta-basta mahila yung tablet, naka-screw yan and meron siyang harang sa likod. Ganon din yung coin slot, meron siyang metal frame, ang bill acceptor. Ang coin slot naman, ganyan talaga yun siya. So, I guess that's all. Thank you for watching 6 minutes video. Medyo mahaba pa rin, pero at least nakita natin kung paano yung mga basic. So, meron pa siyang bills payment, hindi lang e-load and GCash in. May mga payment siya. Pwede kang bayad ng Telecom, PLDT Globe. Pwede kang magbayad ng kuryente, sa mga kung ano man. Pwede mong i-search dito kung ano yung sa inyo. Pwede kang bayad ng tubig, water utility. Yun nga, i-search mo kung ano yung doon sa inyo. Then, bibigyan niya ng account number. So, may separate video ako nito na medyo mas detailed. So, kung gusto niyo mas detailed kung paano gamitin and mga ano ng iba't ibang klase, pwede niyo akong hingan. And may separate video din ako na detailed kung paano i-adjust yung admin. Sa admin setting kasi, marami kang pwedeng i-adjust. Like, kung paano ka umi-income, ini-explain ko doon. Paano tayo kumikita and paano mo i-adjust yung mga rates, no? Kung anong iba't ibang income kasi sa bawat iba't ibang transaction na pwede mong i-edit. So yun, maraming salamat. Thank you for watching.